Daniel, si Bong ito. Sheila, Daniel. aray, Ay, may sugat nako. ako eh. Napak mo talaga, Daniel. Eh, ba't ka pumayag na di ka bayaran ni Don Carlo? Paano tayo ngayon? Ano ka ba, Sheila? Pera lang bang kailangan mo sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang, napapahamak na ang buhay mo. Hindi ka pakikita ng pera. Sheila, pinatawag kita rito dahil gusto kitang makasama. Hindi ka pwede magtagal dito sa Maynila, Daniel. Mahanap ka nila kung gusto mo. Dali na lang kita doon sa probinsya, doon sa mga kamag-anak ko. Mabuti pa. Akong bahala sa'yo. Hindi, Sheila. Nagpapagaling lang ako ng sugat. Hinudas nila kami. Bubueltahan ko sila kahit na sa impyerno. Talo tayo, Daniel. Alam natin ang lakas at puwersa ni Don Carlo, di ba? Wala siyang bagay na hindi kayang gawin. Hindi nila ako kaya. Okay. May kakilala akong pulis. Kakausapin ko siya para sa kanya tayo sumuko. Tama si Bong, Daniel. Hindi. Wala na akong tiwala sa mga pulis. Bayaran lang sila ni Don Carlo. Bong, bahala ka kung ano gusto mo gawin. Pero sigurado ako, patayan ang labanan. That this is not a part of your academic training. Galing kayo sa iba-ibang schools bilang mga kickouts. Natatandaan ko, the last time you were here, nangako kayo na magkakaayos na kayo. Sinabi ko sa inyo, ano man ang gusot na yon, forget it. Nasa isang paaralan na kayo. Dapat nagkakaisa kayo. Huwag nyo nang hintayin dumating ang pagkakataon na malagay kayo sa sitwasyon na kayo-kayo lang ang magtutulungan. It might be too late. Think of your parents. They're all respected figures, leaders of our country. Hindi ba nakakahiyang isipin na kayo pang mga anak nila ang hindi nila mapasunod at mapagbago? Lalong-lalo ka na, Mr. Glenn Miranda. Junior ka pa naman ng tatay mo. Baka nakakalimutan mo, ang iyong ama ay isang kagalang-galang na judge. Hinabol ka ba na aso? Well, that's my style. Style. Hindi lahat ng style sinusunod. Bagay sa iba, hindi bagay sa iyo. You! Kung nakagawa ka ng kabayanihan at nakatanggap ka ng mga medals, yun sa palagay ko ang tunay na lalaki. Ikaw, paano makikilala ang tunay na lalaki? Wala siyang kinatatakutan. Kahit anong panganib, umaatake. Ito ang mukha ko. Ito, ang bakas ng katapangan. Katapangan. Magmotor ka ba naman napakabilis? Di yan ang makikita mo. Sa konting pagkakamali, habang buhay mong dadalhin, Guillermo Miranda Jr., what can you add? Makikilala ang tunay na lalaki, sir, kung marunong siyang humawak ng mahihirap na sitwasyon. Lumutas sa mabibigat na problema. Kung gaano siya kabilis gumawa ng bata, ganon din siya kahusay bumuo ng pamilya. Yan ang isang tunay na lalaki, sir. Very well. Hindi nakikilala ang tunay na lalaki sa laki ng kanyang katawan o sa husay niya sa martial arts. Hoy, ano ba yan? Pastor, bukas na! Dadala ka kasi ng bulok ang sasakyan! Tulugin mo na yan! Wala kang pakialam! Bakit? Sabi ko sa'yo, kapala! Mami, hello? Si Attorney Velasco nga po. Wala na ho siya. Kanina pa ho umalis. Ah, kanina pa siya umalis.
Ganun ba? Opo. Sino po ito? Misis niya ho ito. Sige. Sige ho, maraming salamat na lang, ha? Pambihira naman ang daddy ninyo. Hanggang ngayon, wala pa. Baka mahuli na tayo sa flight. Myra, tumawag ka na lang ng taxi. Tutuloy ba tayo? Oo, pupunta tayo. Good morning, sir. Good morning. Anong order niyo, sir? Yung dati. Crispy tenga at saka bigyan mo kami ng inihaw na panga. Saka 3 bira. Gawin mo ng 6. Unahin mo lang yung beer, pare. Yes, sir. Malamig. Yes, sir. Pare, okay. Di ba? Dinadala niyo rito, ah. Magandang araw po sa inyo. Tuloy ho kayo. Mamaya, kilalo muna tayo. Saka na lang natin bubeltahan si Velasco. Balik tayo dito sa hardware, pare. Iisa lang ang CQ at kilala kong may-ari. Isang mayamang incheck. Kilala niyo naman ako, pare, di ba? Wag. So, sino nag-utos sa inyo para patayin ako? Wala, sir. Hindi bale. Aamin din kayo.